gabi, magandang gabi ma'am. Welcome dito sa Bombo Radyo Butuan, ma'am. Maayong gabi sa Bombo Radyo Butuan, sa inyong Bombo Kevin, at sa inyong mga taga-pagsubaybay. Okay. Ma'am Jocelyn, ma'am, diretsahan na tayo ma'am sa ating topic ma'am ha. Sa inyo po, sa bilang leader ng Filipino Nurses United, ano po yun ma'am? Ano po ang mapananaw nyo sa salukuyang kontrobersiya kaugnay kay Senador Bato de la Rosa ma'am? Matapos ang maraming drama kagabi, no? Nalaman natin na wala na siya sa Senado. Hindi ba parang nakakagalit? Kasi sa harap ng maraming military police forces, nawala siya. Ibig sabihin, sinabi nila na wala na sa Senado. So, it is really an escape. Hindi ba parang, ano ba tayo, naglolokohan ba tayo? Paano naman siya makakatakas sa ganong sitwasyon na ang dami nating mga uniformed men? Kaya, hindi ito tama, no? Hinahanapan natin ito ng paliwanag at accountability. Sino ang mananagot? No? Kasi unang-una, naging kinanlong nila ang isang human rights violator. Hindi ba kaya kinonfirm ng ICC ang kanyang warrant of arrest? Ibig sabihin na confirm nila na siya ay dapat nang hulihin para madala sa hustisya at magawa ng hustisya ang mga biktima ng tukhang o maraming human rights violations. Yung mga biktima at mga pamilya ng tukhang at human rights violations nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay kailangan lang mabigyan ng katarungan sa ginawa nila. Pagkatapos ganun na lang, no, na may mga putukan pa kagabi, na matay ang ilaw na hindi natin maintindihan, walang paliwanag ang gobyerno. Pero ang hinahanap natin dyan, paano nangyari na nasa kamay na natin sila ay napakawalan pa. So nasaan ang nasaan ang hustisya, nasaan ang tamang proseso? Kailangan merong paliwanag. Pero hindi natin yan hindi natin yan tatanggapin kasi malamang na merong nagmaniobra para mangyari 'yon, no? Sa harap ng kumbaga under the nose of our authorities nakawala ang isang human rights violator at isang tao na inaaresto ng ICC. Kaya dito pa lang ay kaduda-duda na, no? Naghahanap tayo ng agarang investigasyon para dyan at ito ay kagyat at kailangang gawin para sa ating mga hakbang tungo sa katotohanan, accountability at hustisya sa mga nabiktima ng human rights violation. Kasi kung ang susunod ko sanang tanong, ma'am, kung naniniwala ba kayong dapat makipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court sa investigasyon, pero babalik pa rin tayo sa gusto nyo, ma'am, na may posibleng mangyayaring mga pagpapatakas ba? Tama ba yung term ko, ma'am? Pagpapatakas sa isang pinaghahanap ng batas, ganyan ba ma'am? Even though gusto natin makipagtulungan, dapat posibleng makipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court, ma'am? Sa tingin ko, kailangan akong kailangan, pero supposedly yung warrant of arrest na kinonfirm nila ay ihahain na lang kay Senator Bato, hindi ba? Dapat peacefully sumama siya dahil iyon ay valid at legal, malinaw na may basihan. Pero nakakahiya nga yung ating
pamahalaan o gobyerno ng Pilipinas dahil ito ay international court na ginagawan lang natin ng mga maniobra, no? Kasi nung nagkaroon nga ng change of leadership sa Senate, Aha. para saan, di ba? So, after nun ay nangyari yun. So, iisipin mo na ginawa talaga nila yun para makagawa sila ng pamamaraan na hindi siya mahuli, no? Kaya nagiging mailap ang nagiging mailap yung hustisya sa ganitong kaparaanan na tingin natin ay hindi tama. Kaya dapat ay managot sila sa mamamayang Pilipino sa ginagawa nilang ganito. Any reaction sa ginawa naman ng it's either yung sa mga securities ng Senate and even sa NBI po na nagkaputukan ng dahil sa tensyon kaugnay kay Senador De La Rosa, ma'am? Sabi ko nga parang yung ano ba yung ginagawa nila? Parang palabas ba yan o drama? Hindi ko nakikita na necessary siya dahil lang doon sa isang senator ba to na napakalaki ng kailangang pananagutan sa mamamayan at malaki ang kasalanan at maraming buhay at ang nasira, no? Dahil sa kanya, dahil siya ay naging bahagi at hindi lang siya bahagi kung hindi mayor ang papel na ginampanan niya doon. Kaya hindi nakakatawa, no? Kasi parang para magkaroon ng ganong malaking palabas ba o biro mo, pinagbubuhusan lahat ng puwersa, panahon, pera para ipalabas yung gano'n na para dapat sana kung tayo ay maayos at totoong gusto natin ng due process at may totoong hustisya at katarungan para sa mga naagrabyado at namatayan, dapat maayos na sumama si Senator Bato dahil dapat panagutan niya yung mga kasalanan niya. Wala nga siyang remorse, no? Sa ginawa nila, wala siyang paghingi man lang ng kahit palabas man lang na siya ay humihingi ng tawad doon sa mga nabiktima nila sa kanilang mga operasyon noon. Yun ang aking nakakagalit kasi walang silbi, walang kwenta, napaka-irrelevant yung mga pinagagawa nila kagabi at tapos malalaman na lang natin na wala na siya doon sa Senado, no? Ma'am, tanong ko lang, may na-monitor ba kayong healthcare worker or sa health sector na naapektuhan noong drug war ng past administration? Wala naman kaming direktang na monitor, no? Pero kami bilang nasa sektor pangkalusugan, bilang mga health workers, naniniwala kasi kami na yung problema sa droga, yung sabi nga nila ito ay yung kumbaga isa sa mga ills ng society. Dapat hindi siya tinitingnan na krimen, no? Dapat merong health intervention dahil kung totoo na itong mga pinagpapatay ay nalulong sa droga, hindi naman sila kailangang patayin, no? Merong health approach dyan. Dapat na-rehabilitate sila at kailangan yung comprehensive social approach na kung saan mabigyan natin ng sapat na tulong ang mga taong nalululong sa droga. Dahil merong mga usapin na pang-ekonomiya dahil wala silang trabaho, wala silang makain, no? At
marami dyan ay natutulak sa ganong sitwasyon dahil lang dun sa kahirapan at walang suporta ang pamahalaan, walang social services, walang healthcare, no? Walang serbisyo, walang treatment, saan silang pupunta, no? Walang mga sapat na health personnel para sila ay magabayan, mabigyan ng serbisyo, mabigyan ng health education and health teachings man lang. Kaya tutol na tutol tayo sa ganong approach. At lalong-lalo na bilang mamamayan at bilang human beings na sa tingin natin hindi makatarungan yung ganong proseso na walang due process at yung pagpatay na lang. At kitang-kita naman natin na lumabas sa mga findings na yun ay ang maraming pagpatay ay resulta ng pagtugon doon sa kota na dinidemand at saka yung may katumbas na pera ang bawat buhay na madadali nila doon sa kanilang mga operasyon, no? Kaya hindi yun tama at hanggang sa ngayon, ilang taon na ay humihingi tayo ng hustisya para sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Napakarami, libo-libo. Hindi, at saka regardless ng number ng pinatay, no? Kaya pinag-uusapan natin dito ay buhay. Buhay hindi lang ng isang individual. Sa bawat isang individual, apektado ang buhay ng kanilang mga pamilya, kanilang mga kaibigan na humihingi hanggang sa ngayon ng accountability, justice, at yung katotohanan sa mga nangyari sa kanila. Okay. Ma'am, sa iba namang usapin, itong sa impeachment, kasi kasabay din kahapon, no? Yung mga pangyayari. Oo. Nandun na sa Senate ang Articles of Impeachment po. Bilang nasa Filipino Nurses United at sa ating mga nurses po, paano nyo tinitingnan ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte, Ma'am Jocelyn? Kailangan magtuloy-tuloy ang proseso ng conviction kay VP Sara Duterte dahil ito ay usapin ng napakalaking pera na dapat i-account at panagutin siya doon sa malaking perang nilustay niya. No? Ito ay pera ng taong bayan na hindi niya maipaliwanag. Simple lang. Dapat ipaliwanag niya kung saan niya dinala ang malaking pera, milyones na pera. Dahil ang halimbawa sa health sector, no, hindi nga maibigay ang sapat na pera para sa social services at saka health services. Dapat sana ang mga milyones na pera nito ay nagamit na natin para sa libreng serbisyong pangkalusugan, sa mga operasyon na kailangan ng ating mga pasyente, sa mga gamot, no? Sa mga essential medicines na kailangan ng ating mga kababayan, sa pagtaas ng sahod ng mga nurses at ng ibang health workers. Kaya kami, mga nurses at iba pang manggagawang pangkalusugan ay nakatutok dito sa impeachment process na ito, no? Kasi yung impeachment, dun sa articles of impeachment, malinaw ang mga kaso niyan, no? Paglabag sa constitution, graft and corruption, betrayal of public trust dahil sa hindi maipaliwanag na malaking amount ng pera na nagastos, na nalustay, na hindi niya maipaliwanag sa saan niya dinala. At merong isa pang articles of impeachment na paglabag ng constitution, betrayal of public trust dahil doon sa hindi maipaliwanag na yaman, no? Yung declared assets and liabilities nila ay pinapakita na lagpas doon sa legal source of income nila. Saan nila kinuha yung bilyones na pera na ang worth of transactions ay 6 billion pesos, no? Ibig sabihin, ill-gotten wealth ito. Saan niya nakuha ang pera na yun? Di ba? Yun ang presumption natin na kung hindi maipaliwanag, kailangan malinaw ang ebidensya. Kaya dapat lang na
ituloy ang proseso sa Senado para i-present ang mga ebidensya. Kung sinasabi niya na wala siyang ginawang kasalanan, yun ang pagkakataon para malinaw niya ang kanyang pangalan, no? Yung graft and corruption at betrayal of public trust na malinaw na yung hindi bababa sa 500 million pesos ang tinatanong natin. Saan dinala ni VP Sara, no? Sa Office of the Vice President na naghahalagang 448 million pesos at saka dun sa DepEd na halagang 112 million pesos. Kaya hindi bababa sa 500 million pesos. Ang kailangan niyang ipaliwanag na nalustay niya ang pera ng taong bayan sa gitna ng krisis ng kahirapan ng ating mga kababayan, sa gitna ng pagkakasakit ng ating mga kababayan at kasalatan ng serbisyong pangkalusugan at kakulangan ng health personnel including nurses. Kami nga ang tagal na naming nananawagan sa pamahalaan na taasan ng sahod ng nurses, no? Pero hindi tinutugunan ng gobyerno. Bakit? No? Siyempre, isa dyan sa usapin ang budget, pero malinaw na may pera sa pamahalaan. Pero napupunta lang sa corruption. At kung malaking pera ang involved, ibig sabihin yan, merong ninanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya ang reaction namin dyan sa impeachment, mabuti at na-impeach siya sa pangalawang pagkakataon sa House of Representatives at dapat matuloy ang proseso para makonvict si VP Sara diyan sa Senado. At sinabi ni Senator Peter Cayetano na mag-uumpisa daw sa Lunes, May 18, kaya tayo ay nakatutok dyan. Hindi naman lingid, ma'am, no, na yung mga nakaupo sa majority ngayon mga maka-Duterte. Ano yung inaasahan niyo po na gagawin ng mga senador? Sila yung magsisilbing impeachment judges, ma'am. Ano yung ano yung challenge niyo sa kanila? Ma-majority o ma-minority man po, ma'am? Ang challenge natin ay makinig sila sa taong bayan at mag-side sila sa hustisya, yung katotohanan, at yung accountability. No? Kahit sinasabi na sila ay maka-Duterte, dapat ang manaig sa kanila ay yung interes ng taong bayan. No? Hindi sa isang tao, hindi sa pamilya ng mga Duterte. Sila ay may utang na loob at sila ay servants ng mamamayang Pilipino. At dapat ito ang mas mahalaga at dapat ito ang mas manaig. Kaya lang, sabi mo nga, kung sila ay marami, kasi siyempre may botohan dyan. Malaki ang posibilidad na mag-iiba ang pag-iimbestiga dahil mag-iiba ang chair ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga o nangunguna sa pag-iimbestiga ng kaso ng pagwawaldas ng pera sa taong bayan. Kung halimbawa si Senator, sino nga ba si Senator? Marcoleta? Si Senator Marcoleta. Hindi siya magfo-focus doon sa nilustay na pera ni VP Sara. Baka merong pagbabaligtad o pag-redirect na ibang focus na maimbestigahan doon sa mga flood control projects na dadawit sa pangalan ng Pangulong BBM. At mag-iiba na naman ang direksyon ng istorya ng buhay ng Pilipino, di ba? Kasi ngayong July, SONA ay anibersaryo na naman ng mahiya naman kayo speech ni Pangulong Marcos. So, alam naman natin na dun sa flood control projects ay nadadawit din ang kasalukuyang mga government officials at ang kampo ni President BBM at wala pang nananagot. No?
marami na ring ebidensya at nakalkal na mga ebidensya sa mga hearings sa Senado at sa Congress, pero wala pa rin masasabi nating mga malalaking opisyal, malalaking tao, o sabihin natin na big fish na dapat ay nakulong na sana dito sa mga kaso ng pandarambong at plunder, no? Kaya yon ang ating kailangan bantayan. Manatiling bantayan ng mamamayang Pilipino ang paghahanap ng katotohanan at accountability dito sa napakalaking usapin ng pag-corrupt sa pera ng taong bayan. Samantalang nananatili ang kahirapan at hindi nga tinataas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Tapos patuloy ang patuloy ang tindi ng kahirapan dahil panay ang taas ng presyo ng mga bilihin. At in fact, nag-devaluate na nga ang piso, wala nang halaga ang piso natin. Dulot na rin ng oil price hike, no? Dahil doon sa patuloy na US war against the Middle East countries. So, dugtong-dugtong yan, no? Dahil ang nagiging solusyon ng ating ilan ay hindi para gumaang mga band-aid solutions eh. Ang hinahanap natin yung paano gagaang ang buhay natin. Mga solusyon dapat na makakatugon para hindi parang araw-araw eh nalulubog tayo sa hirap ng buhay. Kaya, Bombo Kevin, habang tumitindi ang kahirapan, anong ibig sabihin yan? Para sa aming mga nasa sektor pangkalusugan, mas nagiging vulnerable ang ating mga kababayan sa pagkakasakit. Bakit? Kasi wala nang makain ng mga tao dahil mahal ang lahat ng bilihin. Hindi ba? At kung magkakasakit tayo, kung wala naman tayong serbisyong pangkalusugan, marami sa kababayan natin dapat sana ay malusog o kaya gagaling sa kanilang mga sakit ay lalong lalala ang mga sakit nila. Kaya dugtong-dugtong yan at ako bilang nurse at presidenta ng Filipino Nurses United ay nag-aalala kami at concern kami sa mga national issues na ito. In fact, kahapon po, kung di nyo maitatanong, yes, kami po ay tinulungan ng Makabayan legislators para mag-refile ng aming panukalang batas para itaas ang sahod ng mga nurses sa 50,000 pesos entry salary sa pribado at pampublikong sektor. Dahil sa hirap ng buhay, sa tindi ng ating responsibilidad bilang nurses, dapat lang itaas ang sahod ng mga nurses at ng mga manggagawang pangkalusugan. Ma'am, pwede ba natin malaman, itong sa usapin regarding itong Republic Act 9173, ano ang nais maimbestigahan ng Filipino Nurses United kaugnay sa implementasyon ng Salary Grade 15 ilalim ng Republic Act 9173 po? Dahil sa ang nalaman ng Filipino Nurses United ay marami pa rin kaming mga nurse colleagues na hindi pa nakakatamasa ng pag-upgrade ng kanilang sahod sa Salary Grade 15. Ayon sa Philippine Nursing Law, na na-implement lamang after 18 years, no? Na-enact siya noong 2002 pero na-implement after 18 years, almost 2 decades. Nanindigan ang Supreme Court na valid ang aming batas. Na dapat upon entry, ang isang nurse ay tatanggap na ng salary grade 15. Na ngayong taon, 2026, ang equivalent niyan ay halos 42,000 pesos. Pero marami kaming mga kasamahan, lalo na sa local government units, sa mga probinsya, like sa Mindanao, no? Ay hindi pa nakakatanggap ng salary grade 15 or
meron sila nasa papel, in paper. They should have been receiving salary grade 15, pero ang katumbas ay less than 10,000 pesos, no? Salary grade 12 or 11 lang ang equivalent ng natatanggap nila. So, yan kasama yan sa aming pinare-file sa Makabayan legislators sa pangunguna ni Congressman Tino para magkaroon ng House resolution to investigate the salary grade 15 implementation in the government sector. Hindi makatarungan, hindi just sa mga nurses na hindi sila tumatanggap ng kung ano ang nasa batas. So malinaw sa batas na dapat nakakatanggap na ang mga nurse 1 sa public sector, whether sa national or sa local government, ng salary grade 15. So maraming justification yan, no? Sinasabi ng mga LGUs na hindi kami cover niyan kasi dahil sa devolution. So hindi namin yan tinatanggap na dapat tumatanggap ang lahat ng mga nurses sa public sector na naaayon sa batas. Napaka-unfair na nga na hindi siya na-implementa ng 18 years na dapat nga sana may back wages pa ang mga nurses. Maraming mga nurses, halimbawa na nurse 3 na sila ngayon, nurse 2. Ilang taon silang nurse 1, no? Bago sila napopromote para maging nurse 2. 6 years, 10 years, 15 years. So, hindi sila nakatamasa ng salary grade 15. Tapos ngayon, salary grade 16 na sila or 17 na sila. Pero yung mga nurse 1 sa LGUs, ay tumatanggap pa na less than sa dapat nilang natatanggap. At marami ang contractual or yung tinatawag na job order nurses. Dahil job order nurses nila, ang natatanggap lang nila ay 15,000 to 20,000. Halimbawa, dito lang sa Cavite, no? Ang lapit lang yan sa Manila, 2 oras from Manila. Pero ang natatanggap lang nila yung mga bagong pasok na nurse ay 15,000 o di kaya naman merong 20,000. At saka hindi rin maganda ang kalagayan ng private sector nurses, no? Kasi sila ay minimum wage earners lang. So, tumatanggap lang sila ng 695 pesos per day. Sa isang buwan ay siguro umaabot lang ng 15,000 to 18,000 pesos. Kahit dito sa Manila mismo, no? Ang entry salary ng mga nasa pribado ay napakaliit lang, 18,000. Meron lang silang mga perks or incentives kung may union ang kanilang ospital. Kaya ito ay pinapanawagan namin sa gobyerno na dapat ay taasan ng sahod ng mga nurses dahil sobrang overdue na hindi natataasan ng sahod ng mga nurses. Lalong-lalo na ngayon na grabe yung inflation. Napakamahal pa ng pagpapaaral ng nursing. Umaabot ng 100,000, 120,000 per sem. Tapos pag trabaho mo, tatanggap ka lang ng 18,000 per month. Di ba? Parang kawawa naman yung ating mga magulang na sa nursing education kasi largely private. Konting-konti lang naman ang mga subsidized ng gobyerno. So, napaka-unfair, no? Napag-iwanan na tayo kasi yung mga kapitbahay nating bansa. Tayo na ang pinakamababa sa Southeast Asia. Halimbawa sa Vietnam, Malaysia, Thailand, lalo na Singapore, maabot ng 200,000. Pero halimbawa India, no? Malaysia, 80,000. Kaya yung 50,000 na dinidemand natin ay napakaliit pa nga kumpara sa ating mga kalapit na bansa. Pero ito, sa tingin namin ay realistic, doable, sustainable, and we can consider it as an economic relief kahit paano maibsan sana yung hirap ng mga Pilipino at kahit paano masustain ng mga nurse ang sarili nilang pangangailangan at yung pangangailangan ng pamilya nila na pinaghirapan silang pag-aralin, no?
para makatapos ng nursing. Kaya dapat sana taasan ng sahod ng mga nurse. Kaya ang panawagan namin, sahod itaas, 50K dapat. Pero, At sana isabatas na. oo. Pero ma'am, kayo sa mga nurses, iba rin yung sa, kasi may mga nakakasama ako from the labor group. Iba din yung sa labor group, ma'am. Kasi, nalaman ko sa maraming mga nasa labor group, sabi nila, hindi pa talaga sila pinapasok sa Malacanang para makipagdialogo with the president. Kayo, ma'am, kumusta? Oo. Kami ay nakailang beses na ng sulat sa Malacanang. No? In fact, kami ay merong petition signing. Okay. Libo-libo ang mga nurses ang pumirma at meron kasamang sulat, dinala namin yan sa Malacanang. At walang reply sa amin. No? Ang sinabi lang sa amin ng Malacanang ay ni-refer nila ang sulat namin sa Department of Health. Pero ang Department of Health ay walang pagkalinga sa amin. Walang pagmamahal sa amin. Ang Department of Health, sinasabi lang nila ayaw nila ng wage distortion. Dahil sa simpleng dahilan na wage distortion, hindi na nila tutugunan ang malaking pangangailangan ng mga nurses. Samantalang yung mga recruitment agencies ng maraming bansa, ang laki ng ino-offer sa mga Pilipinong nurse. Magkano ang sahod? 10 times. 10 times ng value ng sweldo dito sa bansa. Kaya kung magtatrabaho ang mga nurse natin sa abroad, yung kinikita ng mga nurse natin sa abroad sa loob lang ng isang buwan, yung kinikita natin dito ng isang taon, kikitain lang nila sa abroad ng isang buwan, siguro or less. No? Kasi halimbawa sa US, ang mga nurses receive $80 per hour. So sa isang shift, magkano ang kita mo? Hindi ba? So kung hindi natin aalagaan at kakalingain ang mga nurses dito sa Pilipinas, hindi matatapos at hindi man lang maiibsan yung pag-alis ng maraming nurses sa ating bansa. Samantalang maraming Pilipino ang hindi man lang nakakakita ng nurse o doktor at nawawalan na sila ng buhay. Ironically, marami tayong nabuproduce na nurses pero hindi natin napaglilingkuran ng sapat ang ating mga kababayan. Kaya ito ay isang malaking irony at injustice sa ating mga kababayan na patuloy na nangyayari sa matagal na panahon dahil hindi na pa-priority, hindi na pa-prioritize ng ating pamahalaan, no? Hinahanap ko yung aming final na House Bill kahapon. So, yun. Sana, ang challenge namin sa mga mambabatas, isuporta nila itong panukalang batas at mag-co-author sila at ipasa na nila sa kagyat. No? Kasi kung walang legislation, katwiran ng mga may-ari ng ospital, katwiran ng pamahalaan at ng DBM, hindi sila mag-aalat ng budget para dito sa pagtaas ng sahod. Pero may budget naman. Kasi may budget sa corruption, bakit hindi makapag-budget sa kalusugan? Bakit hindi makapag-alat ng budget para sa taas ng sahod ng mga nurses? Para naman hindi lahat ng nurses mag-isip agad na mag-abroad, no? Kaya itong Filipino Nurses United nabuo po kasi sa dami ng usapin, sa dami ng issues ng nurses na hindi po natutugunan ng pamahalaan. Kahit ngayon po, mag-aapat na taon na si Pangulong BBM. Nung unang buwan pa lang niya, nung siya ay naluklok, sinabi niya na mahalaga ang papel ng mga nurses at magbabago ang buhay namin kinabukasan. Hinihintay namin yung kinabukasan na sinasabi niya. Dahil mag-aapat na taon na nakaupo siya, wala pa ho siyang suportang konkreto para doon sa pag-improve ng aming sahod, para doon sa pag-improve ng aming work conditions.
we have been suffering from chronic and severe understaffing. Nananawagan kami na dapat merong mass hiring, laanan ng sapat na budget ng gobyerno. Okay, sige. Ma'am Jocelyn, ma'am, daghan kayong salamat, ma'am Jocelyn, ma'am, ha, sa time na kayo aming Opo. nakasama ngayong gabi po, ma'am. Salamat talaga, ma'am. Maraming salamat po at ingat po kayo. Sige. Salamat sa pag-imbita. Maayong gabi, ma'am. Magandang gabi. Maayong gabi, magandang gabi.